Hello guys, welcome to my channel. Pag-usapan naman natin ngayon guys si PXT Loan App. Kumakalat ang balita ngayon guys na nawawala si PXT Loan App sa Google Play Store. At nung nakarating sa akin yung balitang yan ay agad-agad ko namang pinuntahan ang Google Play Store para hanapin si PXT Loan App. Para i-download ko sana guys at i-try mag-apply. Pero dahil puro Infinix ang aking gadgets guys, hindi ko siya mahanap sa Google Play Store. Sabi kasi ni Mami Yam, gamit ang Vivo or Huawei ay makikita mo daw si PXT Loan App sa App Store. Shout out to Mami Yam, one of my favorite loan reviewer. At malapit ko na siyang gayahin. Pero in fairness guys, magaling talaga si Mami Yam dahil sa kanya na pa-download ako kay Bilis at Mabilis Cash. At napaka English Tagalog kasi. Luckily naman guys, agad-agad akong na-approve kay Mabilis at kay Bilis for first attempt of applying guys. Bakit na naman kaya ganito ako magsalita? Si PXT Loan App ang bida ngayon guys. Let's go back to PXT. Yun nga guys, nawawala si PXT Loan App sa Google Play Store guys dahil puro Infinix ang gadget ko guys at Teclas tablet. Hindi ko siya makita sa Google Play Store. Naalala ko guys, naka-install siya sa isa kong Infinix Hot 20 Play. At naka-hidden siya guys. Yun ang secret para hindi nagra-running background ang ating apps. Ilagay natin sila sa freezer or sa hidden apps. Or lock apps. Ayun na nga guys, at naalala ko naka-install nga po si PXT Loan App sa aking Infinix Hot 20 Play. At trinay ko nga mag-apply guys. Actually guys, matagal na siyang naka-install and nag-attempt na po ako dating mag-apply at hindi ko po alam ang dahilan bakit hindi ko itinuloy ang pag-apply. Yes. Nalaman ko lang na nag-attempt pala akong mag-apply dati at hindi ko to itinuloy dahil humihingi pala siya guys ng 5 reference contact number. At yun ay ayaw nating bigyan ng permit guys, di ba? Yung magbigay ng napakaraming reference number, cellphone number, contact number, tawag pa sa iba, co-borrower daw, ano pa yung iba, guarantor. So, this morning lang guys, yesterday na guys, kasi morning na ng May 20, Yesterday is May 19 guys. Morning, nag-attempt po akong mag-apply kay PXT Loan App. That's May 19, 2025 guys. Nag-attempt akong mag-apply. No, hindi ako nag-attempt guys. Nag-apply talaga ako guys. Nag-apply talaga ako. Medyo sa umpisa ng aking pag-apply guys is okay pa naman. Pero nakita ko guys, meron na pala akong account dun. Cellphone number lang guys, cellphone number. Meron na pala akong cellphone number na nakalag-in doon. Tapos, yung cellphone number na yun guys is kumbaga parang ano lang, hindi ko siya parang ginagamit ko lang. May mga SIM card po kasi akong pang ano talaga pang mga wala lang na apps. Meron naman po akong SIM card na pang mga importante katulad ng e-wallets, banks, ganyan. Nakabukod po ang SIM card ko para sa mga ganyan. Pero dahil sa mga hindi ko pa pinagkakatiwala ang mga platforms, ginagamitan ko po sila ng yung gamit ng SIM card number. So, ayun na nga, at nalaman ko na meron na pala akong account doon. Kailangan na lang pala siyang nagpagawa siya ng security pin at password. Di ginawan ko naman guys. And then, apply. Paano ba yun? Hindi ano yata, parang meron na. Ang gulo ko guys, no? Meron na, basta nag-login po ako guys. Kabisado ko naman yung mga pin na ginagamit ko guys. Ilang mga group of pin lang naman ang mga ginagamit ko, so hindi ako nahihirapan mag-login. So sabi nga is apply guys, is inumpisan ko na mag-apply at doon ko nalaman guys na meron na pala akong mga info na nandun sa app na yun kay PXT. At
kumbaga, ipagpapatuloy ko na lang. At nung nakarating ako sa hinihingi niyang 5 reference number, doon ko nalaman na kaya pala hindi ko itinuloy yung pag-a-apply. At nag-back out nga ako guys pagdating ko sa part na yun na kailangan mag-submit ng 5. Mandatory guys mandatory. Mandatory kang mag-submit ng 5 reference number. Nag-back out na naman ako guys, nag-back out ako. Tapos pumunta ako sa phone book ko guys, pumunta ako sa phone book ko, sa phone contacts ko, pumunta ako doon, chinek ko. Ang dami kong phone contacts doon guys. Ang dami. Napaisip ako, alam mo yung mga old contacts, yung mga contacts ng mga kapitbahay mo dati. Yung mga friends mo dati, yung mga isang dekada, 2 dekada na yata mong contacts na nasa Google guys, nasa Google, sa Gmail. Ano kasi siya, naka-sync sa Gmail. Naisip ko silang gamitin. Sabi ko, siguro naman, hindi na ginagamit yung mga SIM card number na to. Alam nyo ba guys, meron doon ate ganito, ate ganyan, tapos meron pang pangalan ng suki ko dati na kinukuhanan ko ng Natasha. Yung mga ino-orderan ko dati ng mga bag, ganyan. Basta yung mga online shopping dati na, di ba dati usong-uso pa yung mag-order lang tayo sa tao dati. Kasi hindi pa masyadong hot na hot dati ang Shopee, Lazada, di ba? Mag-order lang tayo dati sa mga tao. Sila yung, parang Avon, di ba? Parang Avon, sila yung pupunta sa office ng Avon para kunin yung mga order mo, parang mga ganon. Di meron akong mga ganon guys na contact sa phone book. Naisip ko guys na sila yung gamitin kong reference number. Hindi ko na in-edit guys yung mga names. Kumbaga kung ano i-check nila, i-double check nila ngayon yan. And then after that guys, di na kumpleto ko guys, nakumpleto ko yung application and then sinubmit ko na. Huwag na natin patagalin guys, sinubmit ko na. And then sabi ko nga si TXT is nakatambay sa hidden. Si Infinix kasi guys is meron siyang hide apps, meron din siyang freezer, ganon, meron din siyang lock apps, ganon. Alam nyo guys, ginagamit ko talaga yung mga yan para hindi sila nagra-running in the background. Ganon yun guys. Kung ayaw nyo na manipulate nila yung system ng gadget nyo, gawin nyo yun. Ilagay nyo sila sa lock folder, sa freezer, tsaka sa hidden apps. Kasi pag nakalagay sila doon guys, hindi sila magra-run in the background. Hindi mag-iinit yung gadgets mo. Kasi pag nag-iinit yung gadgets mo na hindi mo naman ginagamit, alam na this, di ba? So yun na guys, sinubmit ko na at binalik ko nga ulit si TXT sa hidden apps ko guys. And then, nawala na siya sa isip ko guys kasi hindi ko inaasahan na ma-approve ako eh. In-applyan ko naman ngayon si guys, meron naman akong in-applyan dito si maisingit ko na lang kasi wala naman akong planong igawa ng content to dahil hindi naman ako approve. Si Fidop, in-applyan ko ngayon tong si Fidop guys. At disapprove nga ako. And then tumunog yung tablet ko guys. May notification si TXT na approve daw yung application ko. Approve daw yung application ko, dali daw at i-check ko na yung approve loan amount ko sa sa TXT. Eh di pinuntahan ko nga guys. At ayun nga, at approve nga ako guys sa halagang 2,000 pesos. At talaga namang tiningnan ko guys yung niya. Talaga namang tiningnan ko guys yung kanyang terms. Bali 30 days siya guys at 2 terms siya. Okay naman siya guys at wala siyang hidden fees. Pero sa 2,000 pesos guys is ibabawas na yung service fee na malinis na 261 guys, 261. And then ang pinili kong withdrawal method is bank guys, bank. Hindi ko na babanggitin guys kasi masyado na akong obvious kay TXT. Basta bank ang ginamit ko guys. At minamandatory pa niya guys na kailangan daw guys yung cellphone number na ilalagay mo sa bank details tsaka yung cellphone number na ginamit mo kay PXT kailangan daw pareho. Eh di napapaisip ako guys, napa-exit na naman ako. At bumalik din ako kay PXT. Talagang tinitigan ko. Sabi ko, bank to eh, bakit kailangan ng cellphone number? Eh hindi naman to e-wallet, 'di ba? Pag e-wallet kasi, cellphone number guys, 'di ba? Pag bank hindi kailangan ng cellphone number. Ang kailangan mo lang i-submit doon is pangalan mo tsaka yung account number. So, nag-stick ako doon guys. Kaso guys, ayaw niya mag-proceed. Kailangan mo talagang mag-enter ng cellphone number. Eh di ang in-enter kong cellphone number guys, eh di yung gamit ko kay TXT, yun na lang ang nilagay ko. Kasi sabi ko, imposibleng mag-error yung withdrawal ko dito kasi kasi tama naman yung pangalan sa account number. Yun ang importante doon eh. Hindi ko na kailangang ibigay yung cellphone number na gamit ko sa bank na yan, di ba? Mahirap na. Okay na yun, pangalan mo tsaka yung account number, okay na yun.
Eh di yun na nga guys, prinosid ko na. Ang pinilapan ko guys is name ko, tapos yung bank, namili ako ng bank, tapos yung account number, tapos ang nilagay kong cellphone number kasi mandatory guys is yung cellphone number na gamit ko sa PXT. Pero hindi po yun yung cellphone number ko sa bank na yun na. Syempre hindi ko yun ibibigay guys. And then, prinosid ko na at yan na nga, confirm loan information, please enter the verification code. Nag-send siya ng verification code dun sa cellphone number, and then yun, in-enter ko, and then confirm. And then, siguro mga 3 minutes guys, 3 minutes bago kasi inantay ko rin 3 minutes guys. Tapos, nag-exit ako, tapos chinecheck ko yung bangko kung may pumasok ba. Tapos mga 3 minutes nga guys, may pumasok na 1,700. Nasaan na yung screenshot ko na yun? May pumasok guys na 1,700. Hindi ko na makita. May pumasok guys na 1,700. Plus, basta binawas sa 2,000 guys is binawas na niya yung 261. Hindi ko makita guys yung screenshot ko sa bank. At guys, ito nga pala, maikwento ko lang guys. Sige, tapusin natin to. Basta sa 2,000 guys is may 30 days na term shot, 15 days, twice in 30 days ang repayment guys, and 1,000 nga, at malinis na binawas niya yung 261 guys, and then 1,000 in every 15 days. So, okay siya, diba guys? Okay na rin. Ako pa naman. And mabalik tayo sa 5 reference number. Ibig sabihin guys, nag-proceed. Accepted niya yun. Ang nakalagay lang doon is si ate ganito, ate ganyan. Kapitbahay ko dati, yung in-orderan ko dati ng mga pabango, lotion, lipstick, bag, ganyan. Tinanggap niya yun na hindi ko na in-edit yung mga names, basta ate 1, ate 2, ate 3, may mga ganun pa nga guys Hindi ko na in-edit yan, pero na-approve Parang, pagdating kasi sa part na yun guys, parang yun na nga, joke ko na lang siya, hindi ko na siya masyadong sineryoso. Kasi, pagdating sa part na yun, wala na akong balak seryosohin itong si PXT, dahil nga 5 nga, di ba guys? Dahil marami kasing nagsasabing maganda raw tong si PXT, kaya doon lang sa part na yun, nag-joke na talaga ako guys sa 5 reference number. Pero pagdating sa pagdating sa pag-enter na ng bank or e-wallets, kailangan tama yung ilagay mo. Mahirap naman yung maligaw yung pera tapos ikaw kasalanan mo, di ba? Babayaran mo yun kasi kasalanan mo. At least ako, binigay ko talaga yung pangalan ko sa bank, tapos yung account number. Tama yun. Pwede kong i-complain yun pag naligaw yung pera, di ba? Ngayon guys, sa 5 reference number naman kasi, oo nga, sabihin na natin nag-joke lang ako doon guys, hindi ako truthful doon sa banda na yun. Kung alam mo naman sa sarili mo guys na kung tutuusin, hindi mo kailangan ng reference number kasi good payer ka naman, hindi naman ikaw yung taong walang hiya na mangungutang, may balak kang takbuhan ng utang mo at wala ka ng balak bayaran. Hindi mo kailangan ng reference number. One reference number is enough na guys. Pero kung yun, yun nga, hindi ko in-expect na ma-approve ako kahit binigyan ko siya ng mga walang kakwenta-kwentang reference number. Hanggang doon na lang yun. Kumbaga, hindi naman ako bad person, no? Siyempre, kahit pa paano, kahit sabihin na natin 1,700 plus lang yung natanggap ko na yan at kailangan kong bayaran ng 30 days at nabawasan ako ng 261 pesos, okay lang guys, okay lang. Kasi, inano mo yan nagdesisyon kang tanggapin yan 'di ba? Nagdesisyon kang tsaka hindi naman masama guys, hindi naman masama yung 261. Walang dahilan para talikuran mo yung obligasyon mong bayaran yan, 'di ba? And then, napansin ko dito guys, makwento ko lang, may pagkakahawig sila ni Mabilis Cash. Dahil hindi ko siya mahanap sa Google Play Store, hinanap ko siya at nagtry akong hanapin siya sa website guys, at may nakita akong website niya. Hindi ko na masyado ng maraming screenshot guys. Ang hirap po mag-add ng screenshot sa video Pasensya na po kayo. For security na rin po kasi. Napansin ko sa website pa lang may pagkakahawig na sila ni Mabilis Cash. Tapos yung disbursement, C-Bank guys. I'm sure C-Bank kasi gumagamit din ako ng C-Bank C-Bank, promise, C-Bank ang gamit ni PXT. Si Mabilis Cash ay C-Bank din po. Kaya pangalawang bagay na nagkakahawig sila ni Mabilis Cash. At saka nung na-approve ako kay Mabilis Cash guys is 1,500. 30 days din yun guys, 30 days din. Pangatlong pagkakahawig nila ni Mabilis Cash. At sa pagdating sa interest guys, magkahawig din sila. Kaya may possibility guys na etong si PXT tsaka at si Mabilis Cash ay parang magkamag-anak. Pero okay lang guys, at least obserbahan ko ito guys si PXT at i-update ko po kayo guys. Again guys,
yung pag-a-apply ko dito is parang joke ko na lang dahil nga humihingi siya ng 5 reference number. Pero dahil na-approve naman guys, syempre hindi natin i-joke yung pagbabayad, okay? Yes, kasi tinanggap mo yung terms, tinanggap mo yung pera, ibalik mo rin ng maayos. Natanggap mo ng maayos, ibalik mo rin ng maayos. Alam niyo guys, napapaisip lang ako bakit ako ano yung nagawa kong sikreto, bakit ako first attempt, approve ako dito. Meron kasi yung iba guys, hindi nakaraming attempt na hindi raw na-approve eh. Tapos kay Mabilis Cash, first attempt din guys, na-approve ako. Kay Bilis, first attempt din guys, na-approve ako. Kay si Maya Credit, banggitin na lahat. Si Maya Credit, na-offeran ako na hindi ko na-offeran ako sa bagong account ko kay Maya less than 90 days. Si Revi Credit, na-offeran ako less than 90 days being active using their system, their products. Yeah, their savings like that. Products. Si pag kukwentuhan ko kayo about sa mga ganito guys sa separate videos na, okay? Yun lang guys, obserbahan ko itong si PXT at i-update ko po kayo kung magkamag-anak ba sila ni Mabilis Cash. Kasi kay Mabilis Cash guys is naka-anim na loan na po ako kay Mabilis Cash. Yeah. Yun lang guys. I hope na yun maalala ko nga guys, dahil nga nawawala siya sa Google Play Store, yung mga walang Vivo dyan, katulad ng na-mention ni Mami Yam, walang Huawei or Apple. Lalong-lalo na ako guys, kasi hindi ako mahilig sa mga mamahaling gadget guys. Alam mo kung, nagkwento na naman ako. Alam mo kung bibili ako ng isang iPhone, magkano ang isang iPhone guys? Ibili ko na lang ng 5 tablet guys. Oo. Mahilig ako sa gadget guys, pero hindi ako mahilig sa mamahaling gadgets. Yeah. Ayoko magsayang ng pera sa mamahaling gadgets. Kasi bibili ako ng isang iPhone, halimbawa, mura lang naman yung iPhone eh, pero sa isang iPhone, makakabili ka na yata ng 3 tablet na good quality naman guys. Ang gamit ko guys is Teclas tablet. Yeah, very cheap but super ang quality guys. Yes. Yeah, highly recommended ko si Teclas guys, pero hindi po ako sponsored. I'm not paid. Yun lang guys. Hope you enjoy this content. Thanks for watching. Please support naman guys. Please support. I promise naman guys na every milestone here in YouTube na ma-achieve ko naman guys is isasama ko kayo guys, at hindi ko kayo kakalimutan. In the near future siguro kung kayo'y medyo kikita na is hindi ko naman kayo kakalimutan guys. Syempre, ang may papangako ko lang guys is siguro bukod sa electronic draw, magkakaroon po tayo bukod siguro sa electronic draw guys is pipili rin ako ng talaga namang very supportive at always present sa video ko. Yun ay special gift ang matatanggap nun. Kaya please guys, habang bago pa ang channel ko, support na please. Yan lang guys. Thanks for watching. Take care always. Please, abang-abang sa mga bago kong upload na videos guys. Thanks.